Hey guys! Welcome to another Skin Tuhan episode. Pasensya na sa mga nag-aabang ng update. Medyo natagalan na akong mag-upload ng bagong episode. So for today, i-update kita kung kamusta na yung skin ko sa acne journey and sa isotretinoin. Nakaka-7 na ako na boxes ng isotretinoin. Nag-start ako mag-take nito September 2022. September 2023 na ngayon. Medyo ang konti kasi mababa lang yung dose ko talaga. Kung nakakanood ka ng ibang mga vlogs ng ibang mga taong nag-isotretinoin, medyo malakas sa kanila. Actually, yung coach ko sa gym, medyo may problem din kasi siya sa skin. So, nag-suggest ako sa kanya na okay sa akin yung isotretinoin. Sa kanya, medyo mataas yung dosage. Magkaiba kami ng doktor, pero yung sa kanya, mataas. Pero so far, okay din yung resulta sa kanya. So, bago ko ikwento pa yung ibang mga nangyari sa akin, update muna kita ng progress sa skin ko. So, meron akong mga na-film na vlogs bago today. So, ang kailangan munang gawin, magpa-blood chem or magpa-blood test. Kailangan gawin to para makita ng doctor or dermatologist mo kung kamusta ba yung internal mo. Kasi yung isotretinoin, malakas siyang gamot. Lalo na pag mataas yung cholesterol mo, minsan ina-adjust din ng dermatologist. So, simula nung nag-isotretinoin ako, di ba pang-apat na box ko na, naka-apat na box na ako. Bali, pangatlong blood chem ko to. Yung pinakauna, yung bago ko nag-start, and then after the first box, nag-blood chem ulit. And then ito na, after the fourth box. So, yung una kong paggawa, 3,000. Tapos, ang sabi ng ibang mga doktor, pwede nga daw sa labas. Tapos, dalhin mo na lang yung resulta ng test mo. So, dito sa MedV Medical Clinic sa Cubao, 1,500 lang. So, pag pupunta ka sa mga ganitong clinic, kailangan mayroon kang request ng doktor kasi para alam nila kung anong test yung gagawin sa'yo. Yung sa akin, kailangan ng lipid profile, SGPT, tsaka SGOT. Mabilis lang naman to. Yung experience ko sa mas mahal, mas matagal yung resulta, pero dito 1,500. Tapos after, kung bawa umaga ka pumunta, after lunch makukuha mo na yung resulta. Let's go. Huling kain ko 1 AM. So ngayon mag-1 PM na din. So ano po kasi yun sa isotretinoin? Talaga to? Opo. Tatlo yun, di ba? Lipid, SGPT, SGOT. Para sa liver? Opo, tsaka yung cholesterol. Dati mataas? Opo, mataas yung parang 4 months ago. Tapos yung second test ko dito, okay naman siya. Parang i-test lang ulit na. Monitoring. Opo, monitor. Ayun na po, ayun. Ganun lang kabilis. Okay, 1,500. So, sobrang bilis lang, and then pwede ding i-email yung resulta. So, mamayang hapon, pwede na. So, ganun lang kadali. Nagpa-test ako 1 PM. And then, mamaya daw, pwede nang makuha yung resulta. Kung di ka naman makakabalik, pwedeng i-email. Tapos, yun na lang papakita mo sa doctor mo. So, after this, babalik na ako sa derma ko. So, nakuha ko na yung resulta ng blood chem. Nakuha ko siya ng 4 PM. So, pwede naman nilang isend sa email kung hindi ka na makakabalik para hintayin. Pero kung kailangan ng doctor mo yung mismong paper, syempre pwede mong balikan. So, ito na nga, nakaka-4 na ako na box ng isotretinoin. Ang pinaka napansin ko talaga, hindi na kasing oily tulad dati. Pag acne prone ka kasi, ang pinaka-kaaway mo, bukod sa mga spots, yung oily talaga kasi ang lagkit. Tapos, yan din minsan na nagkakos ng mga clogged pores para magka-pimples tayo. So, pwede naman daw dun sa doctor ko basta na ipakita ko na yung blood chem result. So, ito na yung pang-5 box ko ng isotretinoin. Tapos, ang sabi niya, kung wala na daw breakout, kasi dati nagkakaroon ako pa isa-isa, tumutubo, ayan, parang lumilipat lang. Ngayon, pag wala na daw breakout, pwede na akong mag-change ng cycle. Nag-start ako ng isotretinoin September 27, 2022. So, ang binigay niya sa akin noon, 4 times a week, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. And then, nung medyo okay na yung test ko, yung cholesterol, ginawa naman niyang everyday. So, ngayon, after 4 boxes, pwede na daw akong mag every other day kasi hindi din pwedeng i-stop basta-basta yung pag-take nito. So, gradually ka nag-start, gradually ka din magsa-stop. So, same lang din naman to na Isonoin 10 mg soft gel capsule, anti-acne yung nakalagay dito. 1,400 pa din siya. So, every other day na nga lang. Tapos, meron ding in-update si Doc na skincare routine. Mamaya, share ko naman yan. So, yung soft gel capsule, maliit lang naman. So, madali lang tong i-take. Sa gabi mo iti-take bago ka matulog.
matulog. So, after 2 months, ngayon ko palang naubos tong pang-5 box ko ng isotretinoin. Medyo natagalan akong mag-update kasi gusto ko pag mayroon akong ginagamit, nakakita ko muna yung resulta or yung epekto bago ko i-recommend sa inyo. So, update ko na kung ano na yung progress ko. Pero bago yan, pupunta kasi ako sa dermatologist today. So, syempre yung update ng isotretinoin. Tsaka ipapacheck ko din kung bakit ang putla ng labi ko. So, ito yung itsura kapag wala akong lipstick or lip tint. Yung ibang followers na sa Instagram, napapansin nila na bakit nga daw ganun, parang ang putla. So, ipapacheck ko yan. So, kailangan lagi meron akong lip tint. Sinadya ako na hindi ako mag-lip tint sa start ng video para din makita nyo kung ano yung itsura talaga. So, naubos ko na siya. Babalik ako today and malalaman natin kung ano yung magiging update. Tsaka ipapacheck ko nga din to kung bakit maputla yung labi ko. Dito na ako sa Medical City sa Robinsons Magnolia. Ang napansin ko sa mukha ko, hindi na ako masyado nagkaka-breakout kahit na nagpupuyat ako, nasa stress, or kahit na meron akong period. Pero, napansin ko na oily pa din siya. So, yun yung consult ko sa derma ko ngayon. Pero, other than that, nakapag-makeup na ako, tsaka mas confident. So, dito to sa level 3. Nag-iba na kasi sila ng location. Medical City. Bago na yung clinic nila. Dito na ako sa loob ng clinic. Grabe yung laki, tsaka bago. So, pang number 6 ako na patient. Number 4 pa lang. Ganda ng view. Maulan sa labas. Hintayin ko lang. Pang number 6 pa ako eh. So, done with the check-up. Hindi na ako nag-vlog doon. Binigyan ako ni Doc nito. Urea. Kasi sabi ko, dry din yung skin ko. Ang weird, diba? Oily yung face and then dry yung katawan. So, ayan. And then, bayad na. Ay, hello po. Natanong ko din yung concern ko sa lips na pale. Kailangan ko pa magpa-check ng CBC test para malaman kung anemic ba. Pero kung malalaman natin kung anemic or hindi. Pero kung hindi daw anemic, sabi ni Doc, pwedeng sa genetics din kasi, sa production ng mga cells, ganyan. Isotret, ayan, ito lang po pala sa inyo. 2,200. Intensive moisturizer. So, ito na yung pang-6 na box ko ng isotretinoin. Nung nag-start ako mag-isotret, meron pang mga pinaprescribe si Doc na toner, cream, sabon, saka sunblock. Pero ngayon ito na lang kasi okay. Thank you! So, ngayon nga, pang 7 na box ko na, and sabi sa akin ng dermatologist ko, siguro mga 9, okay na ako kasi okay naman na yung skin ko ngayon. Tapos, yung cholesterol ko kasi minsan umaangat, minsan bumababa. So, yun talaga yung pinaka-minomonitor niya. So, kung gusto mo din magpa-consult dun sa derma ko, okay din naman sa kanya. Kasi before, hindi ko mina-mention kasi akala ko ayaw niya, pero okay naman sa kanya. So, sa Robinsons Magnolia, sa Medical City, tsaka sa Santolan Plaza siya nag-duty. So, si Doc Angela Guillen. Ayan. Thank you, Doc. So, may number siya sa description box. Hindi naman to sponsored, pero natuwa lang ako kasi talagang ang laki ng improvement ko dahil dito. Dati kasi, ang dami din nagsasuggest sa akin na teen, mag-isotretinoin ka na. Takot talaga ako. Kala ko kasi talaga yung sobrang mapangit yung mangyayari sa balat ko. So, akala ko nun magbe-breakout ako ng bongga, yung talagang parang matutuyo ako. Kasi yun, tapos akala ko madedepress ako. So, first, yung pagiging dry, napansin ko, naging dry siya sa lips, pero tolerable naman kung iinom ka lang ng tubig, tapos kung mag-lip gloss ka lagi or lip balm, ganyan. Yung depression naman, siguro may mga phases na mas naging emotional ako. Hindi ko lang sure kung dahil sa isotretinoin, pero kasi emotional akong tao. So, hindi ko alam kung dahil ba doon. Pero tolerable naman siya. Pero kung nag-worry ka nga na baka mag-trigger, siguro i-consult mo din yung mga doctors mo. Tapos, yung sa breakout naman niya, yung purging, wala din ako na-experience na gano'n. Siguro dahil ang lala nung balat ko nung nagsimula ako mag-isotretinoin. So, nagsimula nga ako mag-take nito September 2022. So, nagsimula akong makakita ng epekto niya December. Ito naman yung perk ng isotretinoin. In fairness, sobrang effective talaga. Kasi the whole day, di ba vlog ako ng vlog, nakalimutan ko, hindi pala ako nag-powder.
So usually, kung nung dating panahon to na sobrang dami kong pimples, hindi ko kayang lumabas ng walang powder. Hindi ako confident kasi sobrang oily. Pero ngayon, halos wala na akong makeup. Grabe, life-changing yung isotretinoin. Walang powder. Wala ding lipstick. Presentable naman. Grabe. Iba pala yung feeling kapag hindi na oily yung face mo. Ayun, masarap. So, December 2022, medyo humilom na, hindi na madami yung breakout, hindi na din sobrang oily. Tapos, by February 2023, yun na, yung napansin ko talaga na ang ganda na ng skin ko, consistent na, hindi na ako nagkaka-breakout kahit na period. So, ayan. So, tuloy-tuloy lang nun, medyo naiiba lang talaga yung dosage kasi yun nga, depende din sa doctor mo tsaka sa katawan mo yan. So, update na lang kita ulit sa next episode. Siguro, i-finalize ko na kung ano yung mga pros and cons at saka yung mga napansin ko sa isotretinoin. For me, okay talaga siya. So, ngayon, yung pang 7 na box ko, ang natitira na lang na pill ko ay 6. So, less than a week na lang to kasi everyday na ako ngayon. So, everyday, sa gabi, isang pill yung tinitake ko. So, babalik ako ulit kay Doc Angela. After nito, so, kailangan kong magpa-check ulit nung blood chem, tapos a-update kita ulit. Pero so far, okay na talaga. As in, sobrang thankful ko talaga. And salamat din sa mga nagsuggest sa akin na mag-isotretinoin na kasi worth it talaga siya. So, I hope you enjoyed this episode. Sorry natagalan. Pero, ayan, sobrang thankful ko talaga kasi ngayon nakakapag-makeup na ako. Actually, nakakalabas na ako ngayon ng kahit na lip tint tsaka kilay lang. Yun talaga yung gustong-gusto ko dati. Tsaka, pansin ko ngayon kahit na period, kakatapos ko lang, hindi na ako nagkaka-breakout talaga. So, ang sarap sa feeling. Sana ikaw din, kung problemang mo ngayon ng skin mo, pwede mong panoodin ng mga past episodes ko ng Skin Tuhan from episode 1 para masundan mo din yung journey ko. Pwede mo kayo follow sa Instagram kasi dito ako nagpo-post ng mga updates. So, search mo lang dyan at Christine Roses. Tapos sa Instagram feed ko, merong highlights dyan, acne tips. So, masusundan mo dyan yung, ayan, so simula September 2022, pinopost ko dyan yung mga ginagawa ko. Ayan, grabe, sobrang dami talaga. So, guys, I hope you enjoyed my skin update. Abangan mo yung next episodes. Follow mo ako sa social media, sa Facebook, at Real Asian Beauty, tapos TikTok, Instagram, at Christine Roses. And I'll see you next time. Comment ka lang kung meron kang suggestion, request, or tanong, tapos re-replyan kita. So, I'll see you next time, guys. Bye!